Isang magandang araw muli sa ating mga mag-aaral at mga tagapakinig. Ako muli ang inyong guro na si Ginoong Joey C. Villanueva. Halina't talakayin muli natin ang isang bagong leksyon sa pambungad sa pamimilosopiya ng tao o yung Introduction to the Philosophy of the Human Person. So matapos nating talakayin kung sino o anong tao, kung who is a human person, at sinagot natin sa pagsasabi na ang isang tao ay isang embodied spirit or embodied subjectivity, ay tanungin naman natin ngayon ay ano naman ang ugnayan ng tao sa kanyang kapaligiran o sa kalikasan, the human person and the environment. Sa totoo lang, sa larangan ng filosofiya, medyo mas limitado yung unang pagpapakahulugan doon sa salitang environment. Sa luma o sa tradisyonal na pagpapakahulugan sa filosofiya, pag sinabi mong environment dati ay yun lang talagang literal na paligid, yung nakakaapekto at nakikita mo lamang sa iyong paligid. No? Pag sinabi mong tao, hindi lahat ng tao, kundi yung mga tao lang na nakakasalamuha mo at may direktang epekto sa buhay mo. Pag sinabi mong kapaligiran, kalikasan, yung immediately ay nakikita mo lamang. Subalit, dahil nga sa teknolohiya at dahil lumawak na rin gawa ng internet at cyberspace, mas malawak na rin kahit sa filosofiya yung pag-unawa natin sa environment dahil nagkakaroon tayo ng konsepto, nagkakaroon tayo ng ideya at pagkatuto na lahat ng nangyayari kahit sa mga malalayong panig ng daigdig sa iba't ibang paraan ay may epekto sa ating personal na buhay. Kaya yung environment ngayon ay hindi na lamang yung immediate na paligid, kundi ah, talagang pangkalahatan na, no? At yun nga yung sasagutin natin, no? Yung essential questions na gusto nating sagutin sa talakayang ito, ano ba yung dapat, ano ba yung tama na pagtingin, pananaw at pag-uugali natin towards the environment, no? Sa pagtanaw sa mga bagay na nasa ating paligid. At siguro yung mas malaking tanong ay ano bang ginagawa nating mali at paano natin itatama ano man yung ating mga pagkakamali sa ating pagtrato sa kalikasan at sa ating kapaligiran, no? Kasi obviously something is wrong, no? Merong mali eh. Yun ang gusto nating mas bigyang diin, no? So, sa ating pagbabasa, pag-aaral at pagtalakay marahil, may mga na-encounter tayo yung tinatawag natin na ano no na yung climate change deniers, no? Yung pinapabulaanan nila o itinatanggi na nagaganap yung climate change at saka yung global warming. Pero siguro naman sa ating karanasan mas nakikita natin yung katotohanan na nagbabago yung ating paligid, nagbabago ang klima, umiinit ang ating kapaligiran, ah, nagbabago pati yung pagdating at lakas ng mga bagyo sa ating bansa, no? So, something is wrong and something has to be done. Ngayon, bago tayo magpatuloy ng ating talakayan, hindi naman kailangan, maaari naman tayo magpatuloy kahit hindi nyo ito gawin. Subalit, kung magagawa ninyo na i-post muna ang video ito at panoorin dito din sa YouTube, hanapin ninyo, i-search nyo na lang yung Genesis, ayan, nakasulat, Genesis in reverse, no? Ito yung link sa ibaba na ito ay isang simpleng video presentation, isang likha ng panitikan, no? Isang literary work kung saan sabi nga Genesis in reverse, no? Tiningnan ng pabaliktad kung ano yung ginagawa ng tao, no? Diba? Kung sa Biblia at sa ating pananampalatayang Kristiyano ay sinasabi natin na 6 na araw nilikha ng Diyos ang daigdig at sa ikapitong araw siya'y nagpahinga. Dito sa Genesis na reverse parang ipinapakita naman kung paanong sa 6 na araw, 6 na tagpo ay sinira ng tao ang nilikha ng Diyos. Kaya't sa ikapitong araw, yung tao na yung nawala, no? Hindi na lang nagpahinga, kundi nawala. Ang mundo ang napahinga. Sa daigdig natin yun, ito marahil yung problema natin, no? Sa filosofiya, ito ang tinatawag natin na anthropocentric problem.
So, ibig sabihin ng anthropocentric mula sa salitang Griego na anthropos, tao, centric, no? So, sa gitna. So, pag tao, tayong mga tao, inilagay natin yung ating sarili sa gitna at tayo na lang yung sentro, tayo na lang yung pinakamahalaga sa lahat ng bagay, lalong-lalo sa lahat ng bagay na may buhay. So, the environment and its non-human contents are simply instruments for the attainment of human needs. Meron itong negatibong epekto kasi nga yun yung nakikita natin, no, yung pagkasira ng kalikasan, no, pagkaubos ng ating mga natural resources, no. At ang problema dito sa anthropocentric view na ito ay pag binalik natin yung tanong mabubuhay ba tayo kung masira ang kalikasan? Mabubuhay ba tayo kung dumumi na lahat ang ating mga pinagkukunan ng tubig? Mabubuhay ba tayo kung maubos na ang mga hayop at halaman? So, pinakita doon sa Genesis in reverse kung ano yung kung ano yung nangyayari at pwede pang mangyari. At sa isa pa ulit na video dito sa YouTube, kung gusto niyo muli panoorin ay eto, no, sa channel ng TED-Ed. Meron naman silang presentation, what would happen if every human suddenly disappeared. So, yung mundo maaari ay magpatuloy ang pag-iral kung mawala tayong mga tao. Subalit, tayong mga tao, anong mangyayari sa atin? Sabi nga natin kanina, yung tanong nga natin kanina, anong mangyayari sa atin kung tuluyang masira ang ating kapaligiran at ang ating kalikasan, no? So, yun yung problem ng anthropocentrism. Subalit, may kabaliktaran ito eh. May kabaliktaran ito na extreme, no? Yung kabilang dulo na hindi rin maganda. Yung tinatawag naman natin na extreme ecocentrism, no? Sapagkat sa extreme ecocentrism ay pag pinahalagahan naman natin ng sobra at labis yung mga hayop at halaman, baka naman ang maging negatibong resulta nito ay mawalan ng halaga sa atin ang buhay at dignidad ng tao, no, ng ating kapwa-tao. Kung pamilyar kayo dun sa pelikula na Kingsman, The Secret Service, no, isa to doon sa mga premise nung discussion doon, no. Muli, kung gusto nyong panoorin ang video na ito, no, isang tagpo doon sa pelikula. O doon sa isang tagpo dito sa Kingsman, The Secret Service, etong si Mr. Valentine, nakalimutan ko yung kanyang pangalan, pasensya na. Meron siyang masamang plano. Isang masamang plano na magbabawas at mag-uubos sa populasyon ng mga tao at ang problema ay siya lang yung magpapasya kung sino ang matitira. Bakit ganun yung plano niya? So, ipinaliwanag niya sa isang simpleng analogy. Ginamit niya ng analogy ay yung fever o lagnat na nararanasan natin bilang tao, no? Disclaimer lang para sa mga magaling at mga eksperto sa larangan ng agham, ng science, no? Hindi accurate yung kanyang explanation ng fever, no? Pag gusto nyo ng tama at accurate na explanation kung bakit tayo nagkakaroon ng lagnat, maaari na lang kayong humanap ng ibang mga aklat at mga videos dito sa YouTube, no? Sabi ni Valentine, pagka ang tao daw ay pinasok ng virus yung kanyang katawan, ay nagkakaroon siya ng lagnat kasi pinaiinit yung katawan ng tao para patayin yung virus sa loob ng kanyang katawan. So, at ito yung sinabi niya na karugtong. Sabi niya, inihalin tulad niya yung fever sa global warming. Sabi niya, global warming is the fever. Humans are the virus. At sa dulo ng kanyang pagpapaliwanag, sinabi niya, may dalawa lang itong kahihinatnan. May dalawa lang na ending yan eh. So, katulad ng virus na pumasok sa katawan ng tao, either magtatagumpay yung katawan na patayin yung virus o mamamatay yung tao sa sakit. At pag namatay yung tao, mamamatay din yung virus sa loob ng kanyang katawan. So, yun yung sinabi niya. There are two ways this will end. The virus kills the host or the host kills the virus.
Either way, the virus dies. So sa ganong pagpapaliwanag, para niyang sinabi na mamimili lang tayo. Papatayin yung mga tao na sumisira sa kalikasan o mamamatay yung ating planeta at pag namatay ang ating planeta, ay mamamatay din tayo. So napaka-extreme. Sabi ko nga kanina, extreme ecocentrism. Masyadong extreme yung kanyang pamamaraan na iniisip no. Subalit meron pa namang posibleng sagot dito no. So merong posibleng sagot na balanse na pinapahalagahan natin ang buhay ng tao at the same time ay pinapahalagahan natin ang kahalagahan at kapakanan ng ating kalikasan at kapaligiran. So yun yung tinatawag natin na stewardship. So kung alam natin at iniisip na ang tao ay binigyan ng katalinuhan at tayo yung nasa itaas, mas nakaangat sa ibang mga bagay na may buhay. Being at the top of the hierarchy makes man a responsible being who is commissioned to situate non-human creatures to their proper place, no? At minsan pag hindi natin naunawaan, no, kahit sa ating pananampalatayang Kristiyano na nakabase sa Biblia at sa akda ng paglikha sa aklat ng Genesis, minsan yun din yung maling pananaw, no, o maling pangunawa na yung tao ay superior at siya lamang ang masusunod sapagkat makikita natin sa dulo din ng leksyon na ito, hindi naman iyon ang itinuturo ng Biblia. Hindi rin iyon ang itinuturo ng ating pananampalatayang Kristiyano. Mabalik tayo sa ating pagtalakay sa larangan ng filosofiya. Yun din yung gusto nating liwanagin, no, na yung ating talino bilang mga tao, ang itinuturo dapat nito hindi yung abusuhin, kundi maging responsableng mga tagapangalaga ng kalikasan, no? At ilan sa mga pilosopo nung dulo ng 19th century papunta sa unang bahagi ng 20th century ay eto na yung kanilang pinagtuunan ng pansin, no? Kaya nga lumitaw itong mga philosophical views or philosophical approaches na ating susuriin, no? Una na dyan ay si Arne Ness. Di ko sigurado kung tama, eksakto ang pagkakapronounce ko ng kanyang pangalan, no? So, sa pasimula ng 20th century, siyang nagpasimula ng movement na tinatawag natin na deep ecology. So, dahil sa pasimula ng ika-20 siglo, doon din nagsimula na ma-realize ng mga tao na parang hindi na maganda ang epekto ng tao at ginagawa ng tao sa kalikasan. Kaya pinasimulan ni Aidness yung radical environmental movement na ang kanyang panawagan ay preservation of the environment and its non-human contents, no? So, para sa kanya, all living things are alike in having value independent of their usefulness to others, no? So, hindi ito gamitan lamang eh. Hindi pwedeng gamitin lamang natin yung mga bagay sa kalikasan at sirain ang mga ito sapagkat lahat ng nasa ating kapaligiran at kalikasan ay mahalaga, no? Yung kanyang pananaw ay tinawag na deep ecology dahil sa pananaw ni Anne Aidness, yung materialism at yung utilitarianism na paghahanap lamang ng pakinabang sa mga bagay sa iyong paligid. Ito ay mababaw na pananaw, no, or shallow. Kaya in contrast, yung kanyang ecology ay deep. Deep ecology, malalim na pananaw at pagpapahalaga sa mga bagay, hayop at halaman sa ating paligid. Dalawang pilosopo muli sa pasimula ng ika-20 siglo, sina Max Horkheimer at si Theodore Adorno. Sila naman yung nagpakilala sa atin ng kanilang proyekto at panimulang pananaw na tinatawag natin na re-enchantment or end the new animism. So pag sinabing re-enchantment ay sinasabi nila Horkheimer at Adorno na dati na tayong nabighani, dati na tayong enchanted sa ganda ng sangnilikha, ganda ng kalikasan. Kaya lang ay nakalimutan natin ito, no? Dahil nga sa anthropocentric, no? At sabi nga niya, narrow positivistic model of the environment.
So dahil sa makitid na pananaw at paghahanap lang ng pakinabang sa kalikasan, nawala itong ating pagkabighani o pagka-inlove sa ganda ng kalikasan. Kaya, dapat natin itong muling tuklasin. Kaya nga, re-enchantment. No? So, tinawag din nila itong new animism sapagkat kung familiar kayo sa inyong leksyon sa Araling Panlipunan, no? Yung ating mga ninuno, tinatawag natin na animistic, no? Yung kanilang paraan ng pagsamba noon ay yung pagsamba at pagkilala sa mga espiritu ng kalikasan. Kaya nga ito ay new animism. So, muli, kailangan re-enchantment. Mabighani, ma-inlove tayong muli sa ganda ng sangnilikha, new animism, matuklasan muli natin ang pagpapahalaga sa buhay at espiritu ng kalikasan. No? At kahit naman sabihin natin na ito ay new animism, may paraan naman na itong mga pananaw na ito ay hindi maging taliwas sa ating pananampalatayang Kristiyano, sa ating pananampalatayang Katoliko. At balikan natin muli na ito yung balancing pagtanaw, no, sa kalikasan, yung tinatawag natin na stewardship approach. Sinabi natin kanina ay kung susuriin natin yung Biblia at yung aklat ng Genesis, kung tutuusin, ito talaga yung itinuturo ng ating pananampalataya. Ito talaga yung tinuturo ng banal na kasulatan na tayo ay mga katiwala ng Diyos sa kanyang sangnilikha. At pag tinignan naman natin muli sa larangan ng filosofiya, ito naman yung sinabi ni Aldo Leopold, no? So, dito sa stewardship approach, kung maiuugnay ninyo mga grade 12 sa inyong pag-aaral ng Understanding Culture, Society, and Politics, pati sa Philippine Politics and Governance para sa mga nasa general academic strand, pinag-aaralan natin yung paano maging responsableng mamamayan o yung responsible citizenship. So sa filosofiya ni Aldo Leopold, ganun din yung itinuturo eh. Bilang mamamayan ng iyong bansa, bilang mamamayan ng daigdig na ito, tungkulin din natin na alagaan ang isa't isa, no? Tao, hayop at halaman. Alagaan ang mga tao na kasama natin sa panahong ito, no? So yun yung tinatawag niyang intra-generation. Tayong mga nasa henerasyon na ito, obligasyon nating alagaan ang isa't isa at kasama doon ay alagaan yung kalikasan. Kasi sabi nga natin, kung masisira ang kalikasan, mapapahamak din tayong mga tao. At yung kasunod naman ay yung intergeneration na pananaw o approach ni Aldo Leopold ay yung pagsasalin ng henerasyon, no? Yung kalikasan at daigdig ay minana natin mula sa mga henerasyon na nauna sa atin at kailangan nating ipamana sa henerasyon na susunod sa atin, no? So yun yung sakop sa ating pagiging mga responsableng mamamayan ng daigdig na ito sa panahong ito, no? At sinabi yon ni Aldo Leopold dahil sabi nga natin kanina sa dulo ng ika-19 na siglo at pagpasok ng 20th century, hinaharap na din nila yung emerging problem ng global warming at ng climate change, eh, no? So, hinarap nila yon sa pasimula ng 20th century. Pumasok na tayo sa 21st century at mas lalong nakikita natin itong mga usapin na ito na ating kinakaharap. At ano ba yung dapat nating gawin, no? So siguro ang dapat nating gawin ay isang reorientation of values, no? Itama muli natin yung ating mga pananaw at mga pagpapahalaga, no? Bilang mga taong may karunungan, kalayaan, dignidad, pakiramdam, maatim ba natin na yung kagandahan ng kalikasan ay masira at mawala ng dahil sa ating kapabayaan? So, yun yung mensahe ng kanta na Masdan Mo Ang Kapaligiran, kung familiar kayo doon, no? At yung tanong ulit natin ng intergeneration, ipaihintulot ba natin na yung henerasyon na susunod sa atin, ang ating mga anak at mga apo, ay magdusa dahil sa nasirang kalikasan na ipamamana natin sa kanila. Babalik tayo sa espiritu ng stewardship, pangangalaga,
sa kapaligiran at kalikasan. At ito yung kailangan nating gawin eh. Tayong mga tao, kailangan magkaroon tayo ng loving relationship, isang mapagmahal na ugnayan sa kalikasan at sa ating paligid. No? Hindi i-dominate, hindi sirain ito, hindi abusuhin ito. Dahil hindi tayo ang sukatan ng lahat ng bagay na kailang ulit na tayong sabi na kung masira ang kalikasan, tayo rin ang mapapahamak. No? Kaya kailangan natin itong ingatan, kailangan natin itong mahalin. No? Subalit, hindi naman katulad ng mensahe ng pelikula na Kingsman o yung mensahe ni Valentine sa Kingsman hindi naman kailangang patayin natin ang mga tao, no? May pag-asa pa. May pag-asa at meron tayong mga maaaring gawin. So, noong 2015, si Pope Francis ay sumulat ng isang encyclical letter, no? Yung pinagatang Laudato Si on caring for the common home. Mula sa pananaw ng ating pananampalatayang Katoliko, ay pinaalala sa atin ni Pope Francis kung ano yung mga dapat nating gawin para mapangalagaan ang ano no, yung ating common home, caring for our common home, no. At itong sinulat na ito ni Pope Francis ay sinusuportahan naman ng Global Catholic Climate Movement or yung GCCM. So kung kayo ay interesado, maaari ninyong i-check ang kanilang website at tingnan ano yung pwede nating itulong, ano yung pwede nating gawin sa pangangalaga sa ating kalikasan. No? Kasi ang kailangan natin sa panahong ito, no, sa 21st century ay sustainability eh. Paano ba maisustain yung ating pamumuhay? Hindi naman natin pwedeng isakripisyo yung ating buhay at kapakanan sa panahong ito, no? So, paano natin susustain yung buhay at kapakanan ng mga tao habang pinangangalagaan pa rin ang kalikasan? May mga nagtuturo din sa atin kung paano ito gagawin, no? So, number one na narinig siguro natin paano ba magiging sustainable yung ating pamumuhay? Yung pag-iwas sa paggamit sa fossil fuel, no? Yung oil at coal at paglipat sa mga alternative at sustainable energy sources kagaya ng solar, kagaya ng wind, no? At yung sustainability ay connected naman ito sa isa pang ideya, yung tinatawag nila na net zero movement, no? Yung net zero ay pagbabawas ng carbon emissions ng lahat ng bansa at lahat ng tao. Ibig sabihin ng net zero ay mabawasan, maging carbon neutral tayo kung saan yung ating carbon footprint sa paggamit ng iba't ibang bagay at pagkonsumo ay magiging net zero dahil nabawasan natin yung ating carbon emissions at nabalanse naman ito ng carbon na kayang i-absorb ng kalikasan, kayang i-absorb ng para maging net zero o carbon neutral. At ito naman ay connected sa isa pang zero. No? Sana makarating tayo dun sa layunin na magkaroon ng zero waste. No? Mabawasan, matanggal yung mga kalat, yung mga basura, lalong-lalo na yung mga plastic sa ating kapaligiran. No? Ano pa yung mga pwede natin gawin? Marami pa. No? Ito, tinignan natin itong poster na ito. Ito yung mga maliliit na bagay na pwede nating gawin para sa ating kalikasan. So, wag manigarilyo, wag gumamit ng mga toxic na panglinis, sabon, etc. Diba? Kung di makaiwas sa paggamit ng sasakyan, tulad ko, ako yung abinado na kailangan kong gamitin ang aking sasakyan na may carbon emission, at least it is properly maintained para hindi naman labis-labis ang emissions, magtipid ng tubig, at iba pa, no? At iyang maraming nakasulat na yan ay actually masasummarize natin kung familiar tayo dun sa tinatawag natin na 3 Rs dati, no? Yung reduce, reuse, recycle, no? Ngayon, yung 3 Rs ay hindi na lang 3 Rs, kundi 7 Rs na Ito na yung pwede nating gawin para sa kalikasan, no? Yung 7 Rs.
So, hindi na lang reduce, reuse, and recycle, kundi reduce, bawasan ng pagkonsumo ng kuryente at energy, bawasan ng pagkonsumo ng mga materyales, refuse kung di naman kailangan, wag nang bilhin. Kung di naman kailangan ng plastic, wag nang i-plastic ang mga bagay, no? At ilagay na lang sa mas environment friendly na mga lalagyan. Kung di makakaiwas, recycle ang mga bagay-bagay para hindi masayang at hindi malagay sa basura. Regift kung hindi na kailangan, ibahagi, ibigay sa iba. Repair, no? Sa panahon natin ngayon, parang lahat na lang ng bagay at gamit ay disposable. So, kung pwedeng i-repair, ayusin muli para hindi na lang malagay sa basura, no? Repair at reuse, no? Repurpose. Hanapan ng ibang gamit yung mga bagay na luma o mga bagay na hindi na nagagamit, no? At ang nasa gitna nito ay yung rethink, no? Think about your relationship with things and the relationship with the earth. Pag-isipan natin muli at balikan kung ano ba ang ugnayan natin sa mga bagay-bagay sa ating paligid at sa kalikasan. Para sa ganon, mas mabigyan natin ito ng halaga, mas mapagtibay natin yung ating ugnayan sa ating inang kalikasan, at mapagbuti natin yung ating kapaligiran para din sa ating kabutihan at kapakanan bilang mga tao. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan ninyo ang video ito at nakatulong ito sa inyong pag-aaral, maaari nitong ibahagi sa iba, no, sa inyong mga kaklase na maaari din nating matulungan. At kung maaari ay mag-subscribe din kayo sa ating channel para sa mga susunod nating talakayan. Muli, mapagpalang araw. Maraming salamat.